Alright, reaction. TPPH nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga kareaksyon. Ito po, Manong Chavit Singson. Nako, ito, galit na po si Manong Chavit Singson mga kareaksyon. Nako. Nako po mga kareaksyon. Si Manong Chavit mga kareaksyon. Ito na po. Maliwanag. Si Marcos. Si Martin Romualdez sa magnanakaw. Ngayon po natin malaman Yun. na magnanakaw na siya nagbibintang. Siya na nagnakaw, siya pa nagbibintang. Kaya kailangan huwag tayong huminto hanggang di malaman at di makrubahan. Meron tayong prueba. Pero pinagtatakpan nila ang mga nagtatakip sa buwan. Kailangan sama-sama tayo lahat para malaman ang katotohanan. Maliwanag sa may nakawan. Bakit nagbulag-bulagan itong mga pabatas natin? Mga senador, mga opisyales. Pinapagalitan pa yung nagsusumbong. Kaya saan kayo nakakita na magtanakaw sila ba nagbibintang? Maliwanag, ang mastermind dito, si Martin Romualdez at Marcos. Walang iba. Meron kaming prueba na sila nagtanakaw ng kamalang bayan. Ayaw nila lumabas. Ngayon, nilalabas po namin. Mapatay man kami yun. Hindi. Nilalabas ko, nilalabas. Itong mga magtanakaw na ito. Ito na ang pinakamasamang magtanakaw sa buong mundo. Malalaman nyo ulit mamaya. No? Ayun na po ang signal mga kareaksyon, pero standby lang po tayo mga kareaksyon. Umiinit na po ang sitwasyon dyan sa may hotel. Dyan sa may palibot ng hotel mga kareaksyon. Umiinit na po ang sitwasyon at pinagkakaguluhan po sa kasalukuyan. Itong si Manong Chavit Singson, patuloy po siya nagsasalita. Muna tayo sa pila. Grabe po mga kareaksyon. Grabe na at grabe pa. Grabe po mga kareaksyon nangyayari. Grabing init. Ano le? Uy. Ito naman po ang mga kareaksyon ng pagdating po ni Senator Amy Marcos. Ayan po mga kareaksyon. Dumating po siya ngayon at tuloy na tuloy po ang hearing mga kareaksyon. Ayan po si Senator Amy Marcos mga kareaksyon. Dumating po siya sa kung saan mangyayari ang hearing. Mga ka-reaction, meron pong nangyayaring ano ngayon na parang ayaw pong papasukin itong si Madam Amy.
sa lugar na pangyayarihan po ng Pag-tsagalan tayo, pag-tingin ka natin, so, sento rin na sila. Sige, wala ang takot. So mga ka-reaction na naiinggit po ngayon ng Gatchalian Black, lalong-lalo na po itong si Bendalo dahil nung sila po ang nagkaroon ng hearing, hindi po pinagkakaguluhan. Dito po mga ka-reaction, sa kalsada pa lang talagang punong-puno na daw po mga ka-reaction kung saan po gaganapin ang hearing. Talaga napakaraming tao daw po mga ka-reaction ngayon ang nandyan sa lugar na yan. Send your best para matuloy po today. You'll try your best. Nakahanap kami ng kapayapang pamamaraan na ituloy ang pagdinig ng iba't ibang testigo hinggil sa flood control. Kahit pa paano natin sa mapayapa at maayos na pamamaraan. Huwag yung ganito, huwag yung sensitive. Dahil sigurado ako, ang anuman pang lalabas ang katotohanan. Senador, may istanong na luwas. Para yatang sinaraduan po kung saan dapat dumaan ang mga senador at ang mga mga witnesses. Nahihirapan po sila yatang pumasok dun sa hotel mga ka-reaction. Ginagawa po lahat ng magagawa ng administrasyong ito para mapigilan ang paglabas po ng katotohanan sa nangyari pong nakawan sa flood control mga ka-reaction. Ano kaya ang gagawin ni Bongbong Marcos ngayon? Nagwawala na ang taong bayan. Lumalabas na yung mga nagbuhat ng mga mali-malitang pera na inihatid mismo sa bahay niya. Mga ka-reaction, kaya pa bang pigilan ng administrasyong bangag ang nangyayari ngayon dahil hindi na po magpapatinag ang taong bayan. Hindi na po magpapapigil si Marcoleta, si Cayetano, si Amy Marcos. Hindi na po sila magpapapigil na ilabas ang katotohanan. Nasaan ang pera ng sambayan ng Pilipino? Saan ninyo dinala? At sino ang dapat managot? At bakit takot na takot kayong magkaroon ng hearing ang mga Cayetano Black at mailabas ang mga testigo, mga driver, mga bodyguards, mga basurero na tinawag ninyo? Kaya mga ka-reaksyon, patuloy pong subaybayan natin ang pangyayari dito sa inihintay po nating malakihang hearing sa araw na ito. Ito po yung top view na paparating po yung 18 Maris mga ka-reaction. Ayan po mga ka-reaction. Kung nakalive na SMB tayo mga kabayan ko, pwede na kayo. Dire-diretso na po ito mga ka-reaction. At eto na nga, bumibigat ho ang dalo yung trapiko pagdating ho dito sa parting ito kasi ho, yung iba nakikimarites, yung iba tumitigil, tinitingnan lang anong kaguluhan, tapos hindi sa dire-diretso sila. Kaya ho na pagdating po doon mga kabayan, kung mapapansin Dumating po na natin, po yung yung bumibigat ho ang daloy ho ng trapiko. Meron pa po tayong Pero hinihintay kung na 14 titignan naman natin Marines. dito, ongoing naman po, dapat paspas na ho dito. Maliban na lang kung papasok po dito kasi hindi maiwasan nagmamarites. Yung iba naman, sumusuporta bilang kanila ho nga pagsuporta sa BRC, bumubusina ho sila. Daming tao doon. Ayan. Ayan. Kaya ho, kung mapapansin nyo, mabigat po ang daloy ng trapiko doon. Dahil dito, iba ho, tubig talaga dito eh. No? Mapakita ko sa kabilang linya. Dito wala naman po traffic yo. Dito wala naman po traffic yo, dire-diretso ho. Diba? Pagdating dito, Hindi na ito signal talaga mga kabayan. pagdating ko dito, Hindi na yung signal natin gawa ng ano. pagdating dito, tumitigil ho sila dito. Ayan, napapahinto sila. Lipat kayo ng Siyempre, YouTube, ma'am. di ba? Mas Kaya ho, malinaw pa sa nagkakaroon ho YouTube ng kasi pagbigat ng YouTube daloy natin, ng okay traffic pa yung ho, battery. doon po sa bandang dulo. Anyway, Press ito na, 1 ito po, na, ito okay na. yung signal natin sa YouTube. Sino kaya itong mga to? Ito po yung 18 Marines, 18 Marines. Alamang, ito na po mga kabayan, yung break 18 ha. Inspection ho mga kabayan, ito na, sino mga to? Lipat kayo sa ano ko mga kabayan ko sa YouTube Ito na, natin. ito na, ito na, ito na. Sana sa Facebook lipat kayo. Ito na sila, ito na. Ito na, dumating na mga kabayan. Ang hinintay ho natin ng mga Brain 18.
Ito na po Same sila. lang po na pangalan ko dito sa Facebook. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. 2.0. Mula sa nakakalagyan ko mga kabayan, makikita po natin papasok na ang convoy ng Fred 18. Ito na po. Ito na po yung mga Marines, ano ho? Ayan na. We want the truth! Ayan. We want the truth! Naka-bulletproof po sila mga ka-reaction. Ayan, talagang secure na secure po. Tapos, mamumroblema po ngayon ang mga kalaban. Kanino sasakyan yan? Kanino sasakyan yan? Kanino sasakyan yan? Anong problema ninyo kung kanino sasakyan? Tignan ho natin ang pagpasok po ng 18 Marines, Mga mga kabayan. nanonood sa Facebook, mga ma'am sir, lipat na po kayo sa YouTube. Mas malinaw tayo dito. At dito ho sa ating kinakalagyan mga kabayan, tanaw ho natin ang pagdating po ng Okay, tanaw po natin mga kabayan ang pagbaba. Pagbaba po ng mga ex-marines, ito na nga. Ito po. Ayan na po ang ex-marines, mga ex-marines. There! Ayun ho. Alam po ninyo mga ka-reaction, yan ang kinatatakutan ng Malacanang. Mula po Kinatatakutan dito ni Bangag. sa ating Thank mga you, Sir kabayan, Raul. Mga ka-reaction. nakita na po natin ito mga Salamat. Brave 18, ano? Ma'am, sa mga nagkano ng mga At, tubig natin mamaya na ho ha. Hintayin lang natin, mga pasok lang tayo, mga pesto tayo sa Ayan. loob, mga ma'am sir. Nakita na ko tayo si Atty. Kasi Atty. hindi ko Levy tayo Balingot. Ayan, si Atty. Levy Balingot. Ayan. Okay, nakita mo na pumasok si Atty. Levy Balingot. At ito ho mga ex-marine. Yan po yung mga ex-marine, no? Ayan po sila. Bilangin Sila natin po ang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sa bagay walang hiya na si Bongbong Marcos tsaka si Martin Romualdez kahit magnanakaw sila. Ito po sila. Mula po dito sa kinalalagyan ko, tanaw po natin ito hong mga ex-marines. Ano ho? Ayan. Grabe po. Lilitaw na sa araw na ito ang katotohanan. Okay, ayan na po. Buwang-buwa po natin mula dito sa anggulong ito ang pagpasok po nila dyan po sa binto. Nagaganapin po, ano? Ako. Talagang pinili po ni na Senador Marcoleta na maipalabas ang katotohanan at mailagay sa Blue Ribbon Committee ang katotohanan. Ay, nakapasok na po mga kabayan si Atty. Balingod at yung ex-Brave Marines, ex-military din, na witness ano po sa loob. Sasabay pa At ang hinihintay na natin mga kabayan yung pagdating po ng mga senador. Kakagulat po dito, mga babayan ko. Kanina po namataan na po natin si Senator Ayn Marcos pero umalis po, ano? Apo Chavit Singson, dumating na rin po. Lahat po na nandito, mga babayan, ay gusto po makasaksi. Live na live. Ang Blue Yan po Ribbon mga nila. ka-reaction. Ako! Ang Blue Ribbon nila, Woo! mga babayan. Ito na ang araw. Mga ka-reaction, ito na ang araw. So, mula po sa kinalalagyan po natin, ayan. Maganda po yung venue natin, ano ho? At lugar, tanaw po natin dito. Yung Ito na ang araw. Lasido! Nandito ako! Hindi pa ba ako papasok dyan? Ayan, nakita ko na ko siya. Lasido, piloso po! Okay na ko dito, okay na. Andito si Ayan, si Tanso Piloso po, nakita ko na ho. Aray ko, naipit na ako. Ako po, mga ka-reaction. Ma'am sir, naipit ako Ayan. tayo dito, mga babayan. So again, ulitin ko po, ano, yung venue, nasa loob na po yung... Wala po tayo maurungan, gawa ng pader na po. Okay, nasa loob po ng... Doon nito, dahil pa natin mga one media nito, anak ng bato lang. So, anytime from now, 30 minutes ako, mag-uumpisa na ang BRC. Sir, why you cannot you Sir, enter? tao na Wala, yan, sir. kahit sa media po, wala po pinapapasok. Eric, tapasukin nyo. Grabe po. Ako mga ka-reaction, ito po, dumating yata si Manong Chavit Singson mga ka-reaction. Ito po si Manong Chavit Singson. Narito na po si Manong Chavit mga ka-reaction. Grabe po ang nangyayari sa ating gobyerno, no? Sabi ni Marcos Jr., maiya naman kayo. O isang taon na. Wala pa rin napapanagot. Sinong mastermind? Walang mastermind. Ngayon mga ka-reaction, ayan na po si Manong Chavit. Ano ang kinatatakot ng administrasyong ito
at si Pinky Lacson, ayaw niyang ipatawag ang mga Marines. Ayaw niyang ipatawag si Adrian Bersamin. Ayaw niyang ipatawag si Amena Pangandaman, si Lucas Bersamin, at marami pa pong iba na kinakailangan, si Mark Tiksay, marami po mga kareaksyon na dapat nilang ipinatawag sa Blue Ribbon Committee, na mismong itong si Pinky Lacson ang naghayag na itong si Adrian Bersamin ay di umano ay tumanggap ng 8 billion. 8 billion mga kareaksyon. Kaya mga kareaksyon, marami po ang nagtatanong ngayon, ang ating mga kababayan ay nagtatanong, bakit takot na takot si Bangag sa mga testigo, mga mismong naghatid ng mga mali-maleta sa bahay ni Bangag. Pero hindi na po papayagan yan ng mga taong bayan. Patuloy po tayong mananawagan at patuloy nating pipiliting alamin kung nasaan at sino ang mga kawatan. Mastermind. Alam na po natin sino mastermind. Si Bongbong Marcos tsaka si Martin Romualdez. Sino pa? Di po ba? Yan mga karyaso. Si Manong Chabit, mga karyaso, nandyan na. Ayan po. Yan na po si Manong Chabit, mga karyaso. Dumating na po. Hindi nyo na mapipigilan yan. Kahit anong gawin ninyo, hindi nyo na mapipigilan yan si Manong Chabit. Bongbong Marcos, ang daming perang nagastos ng taong yan noong panahon ng eleksyon. Pero plano, sasakyan niya, libre. Sir kami ka, ano mo ay Tatay Rani? Ayan, sinusunod ang mga pulis. Sir, lumalaki na ba? Ayaw ko. Ayaw nga ng babae. Bakit pinapasok eh? Ayaw makipag-usap ako. Ayaw ko. Parang ka nakakapasok siya, no? Wala ko yung sakit. Ayaw ka pa Muna po. I-secure muna namin yung area. Mamaya na yung vlogger sa media. Ngayon po natin malaman kung sino yung mastermind. Nako, Ginagawa nila lahat para mapagtakpan ang mastermind ng pagdadakaw sa Kamalangbayan. Ngayon lang ako nakakita Stop yun, stop. na magdadakaw Ewan mo. na siya nagpipintak. Siya na nagdakaw, siya pa nagpipintak. Kaya kailangan huwag tayong Ba't kasi wala kayo sa list, bro? malaman at ipapubahan. Meron tayong prueba. Yung organizer yun, organize kami. Ang nagtatakip Security yun. sa kuwan. Marshal sa organizer. Kailangan sama-sama tayo lahat para malaman ang katotohanan. Maliwanag sa binawan bakit nagbulag-bulagan itong mga kailangan natin. Maubisyan. Pinapagalitan pa yung nagsusumbong. Kaya saan kayo nakakita ng pagtanakaw sila ba Kaya ganun, ang laki naman ng space eh. Hindi sana nainitan, laki-laki ng space. Ay na nagpapasarap dyan. si Martin Romualdez at Marcos? Walang iba. Pero prueba na sila ang nagtanakaw ng mga bayan. Ayaw nila lumabas. Ayaw nila lumabas. Magpatay lalabas. Itong mga magtanakaw na ito, ito na ang pinakamasamang pagtanakaw sa buong mundo. Malalaman nga rin mamaya. nako mga kareaksyon. Si Marcos Jr. daw. Si Marcos Jr. daw, tsaka si si Martin Romualdez ang magnanakaw. Malalaman daw po natin mamaya mga kareaksyon. Nako po, Martin, Bongbong, nako. Yan ang sinasabi natin dyan mga kareaksyon. Si Martin Romualdez daw, tsaka si Bongbong Marcos. Sila daw ang mastermind, nako. Malalaman daw po natin ngayon, sabi ni Manong Chabit. Grabe po.
Grabe. Papapasukin mo na nga kay King Marines. Yun. Ha? King Marines at saka King Marines. Unahin natin. Dadaan natin. Pati natin yung daan mo. Ito nga po mga kareaksyon, hinihintay pa rin natin ha. Hindi pa po nagsisimula ang pinaka-hearing. At sa labas po ng Bulwagan kung saan po maghi-hearing ang Cayetano Black, pinangungunahan po ni Pia Cayetano at ni Senator Rodante Marcoleta, kasalukuyan po ang nagkakagulo ngayon at patuloy po ang nangyayaring demonstrasyon malapit po kung saan mangyayari itong pinakahihintay na hearing. Dahil nakakahiya naman sa ating mga magigiting na Yan po mga kareaksyon. at kasundaluhan na itinataya ang kanilang buhay, ang kanilang pamilya, at ang kanilang panahon pagprotekta sa demokrasya ng bansa at ang kanilang amo, ang kanilang commander-in-chief, wala man lang delikadesa na magpa-hair follicle test. Wala tayong matinong gobyerno dahil ang konstitusyon ay patuloy na pinipentalo. Shout out kay Erwin Tulfo! Tol! Hindi mo na napanahonan niya ngayon! Ang pagiging sanggano mo ay pang-barangay lang! Huwag mo subukan ng taong bayang hayop ka! Okay mga kababayan, hindi lang po tayo ng konting pasensya at huwag po kayong maiinit sapagkat tuloy po ang investigasyon ngayong araw. Yun, tuloy. Tuloy na tuloy! Kaya huwag po kayong mainit. Nagtagal niyo pa ho ang ating pasensya. Alam kong tayong lahat ay sabik na sabik, uhaw na uhaw. Na malaman ang katotohanan bakit pa pinagtatakpan ng investigasyong ito. Ngayong araw po ay matutuloy. So tuloy po mga kareaksyon ha, wala po makakapigil sa ating mga Cayetano Black, Marcoleta subcommittee, Blue Ribbon subcommittee mga kareaksyon. Tuloy na tuloy po sa araw na ito. Hintay lang po tayo mga kareaksyon at ihahatid ko po sa inyo ang pinaka mainit na kaganapan dito nga sa mangyayaring hearing mga kareaksyon. Stay tuned lang po kayo mga kareaksyon. Ang investigasyon at babalatan ng buhay ang mga magnanakaw! Kaya manatili po tayong pumalma, sumunod po tayo sa ating mga kapulisan upang nang sa gayon ay mairaos natin ng matiwasay payapa ang araw na ito dahil lahat iisang sigaw. Gusto ba natin ang katarungan? Gusto ba natin malaman kung sino mga magnanakaw? Kaya manatili po tayo nakasabay mga kababayan. Sumunod po tayo sa batas trapiko. Sumunod tayo sa kapulisan. Mabuhay ang Pilipinas! Ano ba yan? Ganito yan. Kababayan. Kapatid. Ganito yan. Ganito yan mga kapatid. Wala gusto ko kayo para sa atin. Makinig kayo, mga kapatid. Manilaman mo, kapatid. Makinig kayo. Kung wala gusto kayo para sa atin, ganito yan. Tumayo tayo para sa sarili natin. Tumayo tayo para sa sarili natin. Kung wala gusto tumayo para sa atin, tayo talaga tumayo para sa sarili natin. Matagal na tayong pinatakot. Kung ano silang panahon, pinatakot na tayo. Hanggang ngayon, pinatakot na tayo. Hanggang kayo. Paglaban natin ang sarili natin. So mga kareaksyon, kasalukuyan po nating inihintay ha. Kasalukuyan po nating inihintay ang
ito sa Net25 mga ka-reaction na inihintay po natin kung saan mga ka-reaction na dalawang channel po ang ating pinapanood at ating masasabi kong sinusuportahan ang Net25 tsaka SMNI po. Diyan po sa dalawang channel na yan talagang puro katotohanan, walang dagdag bawas sa balita at makatarungang paghahatid po ng balita ang ibinibigay po ng dalawang istasyon na yan, Net25 and SMNI channel mga ka-reaction. Ito mga ka-reaction, paparating yata si Atty. Topacio. Topacio! Ito po. Topacio! 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 Attorney! Yes, yes, yo, Topacio! Nako, tuloy na tuloy po itong hearing na to mga ka-reaction. Tayo, ma'am. Iyon nga po mga ka-reaction ng malaking katanungan nating lahat na kung bakit pilit po nilang pinagtatakpan ng ang flood control hearing. Bakit ayaw po nilang mga ka-reaction, ayaw po nilang ipalabas o ayaw po nilang tawagan ang dapat tawagan upang malaman na ng taong bayan sino ba talaga ang mastermind. Pero siguro dahil mga ka-reaction dali lang po mga ka-reaction, kinukuha po natin ang pinakamagandang Ayan na! Andito po si Atty. Topacio, mga kababayan ko. Tuloy na tuloy ito, mga ma'am sir, walang pulurungan. Shoutout Golden Lapira Pasigna. Amir na San Jose, please don't insist with the rest. Di po to Senate, mga ma'am sir, nasa EDSA po tayo, mga kababayan ko, Andito po si Atty. Topacio, mga kababayan ko. Tuloy na tuloy ito, mga ma'am sir, alam naman natin na lahat yan Shoutout Golden Lapira Pasigna. Amir na San Jose, please don't insist with the rest. Di po to Senate, mga ma'am sir, nasa EDSA po tayo, mga kababayan ko, Wala ka nang aasahan doon, Sir Roldan. Parang alam naman natin na lahat yan Importante sa ibunbay kay kaya nga po, Sir Marlon. Partagulang kami kanina, Sir Marlon. O, tsaka importante sa ibunbay kay Secure mo natin mga marits! kaya nga po, Sir Kaya nga Marlon. tayo nandito para maging human shield Partagulang kami kanina, Sir Marlon. O, tsaka mga media na mahilig makaharang. ambush interview mga kumag na rin. Kaya nga tayo nandito para maging human shield mga media na mahilig makaharang. Back to the corner! Ambush interview mga kumag na rin.
Talaga ito mga kareaksyon itong si Bongbong Marcos, mga kareaksyon, talagang takot na po ngayong araw na to. Nagkakaroon na po ng nervous breakdown. Hindi po natin alam. Sa Malacanang, nagkakagulo daw po mga kareaksyon. Meron daw German doon, German. Kaya mga kareaksyon dito, nakikita po natin mga kareaksyon, nakikita po natin na talagang sa araw na ito, sabi po ni Manong Chavit Singson, sa araw pong ito mga kareaksyon ay talagang magkakaroon po ng napakalaking regudon. Napakalaking mga kareaksyon talagang hindi na po mapipigilan. Ilalabas na po. Pilit po nilang pinagtatakpan mga kareaksyon. Bakit? Paano? Kukunin po nila yung Senate President. Pagkakuha po nila ng Senate President, kukunin po nila yung Blue Ribbon Committee. Hindi po yan pinayagan ni na Senador Marcoleta. Ginawa po nila, hanggat maaari, isa pong Blue Ribbon Committee po ang mangyayari. Dahil sila pa rin po mga kareaksyon ng legitimate, hindi po bastardo. Legitimate na Blue Ribbon Committee Chair. At sila pa rin po mga kareaksyon ng si Senate President Alan Peter Cayetano pa rin ang Senate President. Kaya kahit anong gawin po nila mga kareaksyon, wala pong magagawa itong si Bendalo. Sinabi po ni Bendalo, wala daw pong hearing ngayon. Pinagmamalaki po niya sa social media mga kareaksyon na wala daw pong hearing ngayon mga kareaksyon. Ito po ang sinabi ni Bendalo. Ito po mga kareaksyon, ito po. Wala daw pong hearing mga kareaksyon, sabi po ni Bendalo. Ayan po sabi ni Bendalo mga kareaksyon. Yan po sabi ni Bendalo. Breaking news, sumunod kayo sa akin. Walang Blue Ribbon Committee bukas. Senator Erwin Dainayupak Tulfo mga kareaksyon. Yung mukhang mukha siyang human trafficker yan. Mga kareaksyon, nakikita po ba ninyo yan mga kareaksyon? Ayan. Di ba? Sabi po ng isa sa mga 18 Marines, ayun, mukha daw siyang human trafficker, sabi po ng isa sa mga 18 Marines. Dahil pumipili-pili po siya ng mga chicks. Yan. Nako, mga kareaksyon, talagang dire-diretso na po ito. Wala na pong wala nang preno to mga kareaksyon. Ayan sinusubaybayan po natin sa Net25. Ayan po mga kareaksyon, ang dami naghihintay, 1,600 waiting sa Net25 mga kareaksyon. Dito naman sa SMNI, ayan mga kareaksyon, wala pa rin po mga kareaksyon. Sinusubaybayan po natin ang mga yan mga kareaksyon. Habang tayo ay nagsusubaybay, manood muna po tayo sa ating mga kaibigan vloggers dito. Yan po mga kareaksyon, subscribe po kayo sa channel ng, anong channel po ito mga kareaksyon? Third Floor Studio, You're Happy with Network. Ayan mga kareaksyon. Nako, dire-diretso pa rin po mga kareaksyon ng kaganapan dito mo sa may, ayan na. Sino kaya yan? Tuloy-tuloy. So ito po mga kareaksyon, parang narinig ko na nandito na po si na Mike Defensor. Hintayin po natin, baka makita po natin sila papasok. Kaya mga kareaksyon, tingnan po ninyo kung gaano pahirapan ang ginagawa po ng administrasyong ito para mapagtakpan at para mapigilan ang paglabas po ng mga testigo, witnesses at malaman kung sino talaga ang mastermind mga kareaksyon. Kaya nga mga kareaksyon, ano po ang kinatatakot ng administrasyong bangag? Ano pong kinatatakot nila mga kareaksyon? Dapat talaga i-block yan Dahil ano pong kinatatakot nila na maglabas ng statement ang mga witnesses? Sila Mike.
Ay, Mga kareaksyon, pahirapan po ang pagpasok. Andiyan po si Atty. Respicio, ang ating idolo. Hindi po pinapapasok mga kareaksyon. okay, nakalak na. Let's go! Let's go! Andito para si Mayor o Vice Mayor pa. Espisyo mga ma'am sir. Dahil alam mo, hintayin na natin kasi na mag-session tayo. Nako mga kareaksyon. Session tayo yun. Minomonitor po natin ang Net25. Sa kasalukuyan wala pa rin pong nangyayaring coverage. Kukuha po tayo ng sariwang update. Alright. Diyan po si Atty. Respicio mga kareaksyon. Yun na po mga kareaksyon ng ating kamalaking katanungan dito sa administrasyong ito. Anong kinatatakot ni Bongbong Marcos kung bakit si Pampilo Lacson mga kareaksyon ay patuloy po nilang pinipigilan, patuloy po nilang nililigaw ang tunay na mga may kasalanan. Malinaw na malinaw po ang sinabi ni Saldico at malinaw na malinaw ang sinabi ni Gutesa at ang sinabi ng 18 Marines at ngayon may lalabas pa ang 14 at balita ko marami pa pong lalabas mga kareaksyon. Hindi na po papayagan ni Marcoleta, hindi na po papayagan ni Chavit Singson, hindi na po papayagan ng tunay na oposisyon na hindi mapanagot at hindi malaman kung saan dinala po ang pera ng taong bayan. Ito nga si Tutasen na pag-alaman natin na dinalhan siya ng mali-malitang pera. At sabi nga niya, ano masama doon kung dinala nila ako? Election naman, indineclare mo ba? Sinabi mo ba sino nagbigay? At sabi niya, wala daw. Nako mga kareaksyon. Nako, yan na ba? Nako. Nalilate na po tayo. Alas 10 na. Wala pa rin. Hindi pa rin pinapapasok mga kareaksyon. Nintay po natin na makapasok ang ating mga... Nandiyan po si Atty. Respicio mga kareaksyon. Palingod po mga kabayan ay nakita na rin po natin sa loob. At Atty. Topacio po nasa loob na rin po. At mula dito sa kalagayan ko, nakita ho natin pumasok. Ito pong mga witness. At ayun, babalik po tayo mga kabayan doon sa area ng kung saan pumapasok po sila. Mamaya babalik po tayo dito sa area ito. Okay, tara. Patuloy po ang nangyayari mga kareaksyon ng development. Ito po ang magpapabago sa Pilipinas mga kareaksyon. Ito po ang araw na ito ang magpapabagsak sa mga magnanakaw, ang magpapalaya sa Malacanang sa mga magnanakaw sa Malacanang. Mga kareaksyon, dumarami na po ang tao dyan sa may Ortigas. Nako mga kareaksyon, yung sinasabi natin. Sino ba dumating? Sino dumating? Si General Kita. Si okay. Captain Balino. Si Kideng Mito. Tropa. General to. Ay sir. Discipline. Captain Dado. Uy, Lupo kami ni Captain Dado. opo. So, dito sa kanakalagyan natin, nakita ko si Captain Ray, nakita ko si Captain Ray. Si General Kitan. Nakita ko rin si Colonel Mitran. Opo, mga UTI mga UTI. Opo, mga Si Canelo. SFJF. Opo, ano ba? Ay Captain Dado na tropa. Ay, mga tropa po ni Captain Dado nandito rin po. SFJF. Canelo. Ano ba ang pangalan, sir? Canelo. Colonel Yo, sir, Colonel Yo. Ayun, si Colonel Yo, kasama din po natin. Ano to? Opo, ayun. Alright. So, ito po yung ganap. Ayan na. Huwag niyo pigilan! Ayan na. Sa bayan!
Yan ang gusto ng mga Pilipino sa buong mundo. Ayan, nakapasok na po si Colonel, Kitan? Ganyan na. Colonel Mitran, General Tita. General Tita, Captain Ray, Valeros, mga UPI. Ayun po sila. Sir, makakasukit tayo doon. Pwede po. Tingnan po kayo. Nakahatakan na ho sa gate. Ayan, nakakatakan sa gate. Ayan. Mula dito sa kinakalagyan ko, mga kababayan, tanaw po natin ay yung pong pagpasok at ito, may papasok pa. Ito, Senador. Mga kapatid, Pigilan yan! hindi natin makikita yung action dito, ano? Balik na ho tayo sa pwesto, tara. Takbuhin tayo doon sa taas. Yes, bilisan natin mga kababayan. Kailangan natin makita kung sino yung paparating. Oo. Sir. Parang Okay, boses nakita po ko na ni... po pumasok si retired General Kita, si retired Colonel Mitran, si retired Captain Ray, yung mga UPI. At mukhang senador na ito papasok. Ayan. Ayun, nakita ko na si retired Colonel Mitran. Pumasok na po sa venue. Ayun. Tanaw ko na rin dito si Captain Ray. Okay. So, again, ulitin ko po mga kabayan, dito po sa area ito, itong building na to, dito po gaganapin ang pagdinig ng Blue Ribbon hearing ngayong araw pong ito patungkol po sa flood control investigation. Okay? Alright. Yung ulterior motive for calling this special session is to be able to force everyone to attend session so that they are able to grab yung makapag-elect sila ulit ng kanilang Senate President. Lahat ito is geared towards the impeachment. We all know that na these are all maneuverings, no? Na yung kanina pinag-usapan natin, yun yung what is legal, what is right, na gano'n. So binibigyan natin ng benefit of the doubt na ito talaga yung intention ng executive. But actually, we see that the real purpose is for them to be able to elect in a session where there is quorum a new Senate President. Yung walang duda. Because they're expecting that Senator Joel is going to join their ranks. And that remains to be seen. No? Hindi pa tayo sure doon dahil ma-interesting itong nangyayaring situation ngayon dahil while the President called for a special session which is going to be held tomorrow, there is a session that is going to happen today ng Blue Ribbon Committee. So nag-uunahan sila on the things that they want to be able to accomplish while the executive apparently does not appear to be interfering. It is actually interfering by using this. Kita naman natin di ba? Anong klase mga bills yung isinabmit niyang priority, hindi naman normally ganyan yon. Ang gusto lang talaga nila is to be able to elect a new Senate President. Uy, magandang umaga sa inyong dalawa. Magandang umaga sa buong Pilipinas at sa lahat ng Pilipinong nakikinig sumusubaybay sa inyong programa sa buong mundo. Opo, at unahin ko lamang yung naging anunsyo ng Malacanang, ng Palasyo. Ito nga kaugnay sa pagkakaroon ng special session dyan po sa Kongreso. Attorney, may mga agenda na binanggit po doon. Ano hong masasabi po ninyo? Well, number one, yung pagtawag, legal yun dahil pwede talagang magpatawag ng special session na ang Pangulo ng Pilipinas para to tackle yung mga priority measures na gusto niyang matackle ng Senado para ma-action na agad at maging batas, no? However, on the other side, considering yung situation na nangyayari ngayon, parang may halong political maneuvering. Merong halong
interference yung ating executive sa ating legislative, which is a violation of our constitution dun sa separation of powers. Opo. Doon sa siyam, kung hindi ako nagkakamali, na agendang tatalakayin po during the special session, attorney. Bukod po doon, maaari ho bang magpalit ng mga Senate officers dyan po sa Senado beyond po doon sa agendang binigay ng Pangulo? Ang mangyayari kasi dyan, when they have a quorum, maaari silang tumalakay before anything else nung kanilang organization dahil right now 12-12 sila, no? So para magkaroon ng clear majority ulit yung nag-aspire na yung agaw ng liderato ng Senado. So yes, they can very well do so kasi sila yun organisasyon nila yun. Ano ho ba ang para sa kaalaman po ng ating mga kababayan, attorney? Anong kaibahan po ng special session doon po sa regular session po ng Kongreso? Yung kasing special session, ito yung pinatawag lamang ng Pangulo para for a very specific purpose. And if you will look at it, going along that line, yung very specific purpose, pwedeng maging question yung pwede ka bang magtalakay ng ibang bagay, no? Pwede ka bang magkaroon ng kumbaga panibagong election ng leadership. Pwede mong questionin, sabihin na, teka muna, ang pwede lang nating talakayin dito ay yung panawagan ng Pangulo. Pero sabi ko nga, kung sila yung Senado, pwede nilang gawin yung elect sila ulit ng kanilang mga officers. And I think that is one of the purposes is to be able to do that. Kasi pag tinawag mo yung lahat at tumawag ka ng special session, definitely there's a quorum. Andun silang 22, no? 22 will be present. So they can change their leadership. So baga yun po talaga ang layunin talaga o pakay nitong gagawing special session, yung pagpapalit ng liderato. I think yun ay isa sa pakay, no? Kasi meron silang agenda so hindi natin masasabing hindi yun ang pakay. But I'm sorry. On the side, pwede nilang gawin yung mag-reorganize sila, mag-elect sila ng before the start of the session, bago nila italakay yung mga sinasabi ng Pangulo. Banggitin ko lang yung mga agenda, attorney, para na rin sa kaalaman ng ating mga kababayan. Kabilang po doon sa mga nais ngang talakayin dito sa special session, yung itong anti-political dynasty law, yung pagbabawal nga sa pagpapanatili ng kapangyarihan ng mga magkakamag-anak sa gobyerno, yung permanenteng tulong sa mga biktima ng sakuna o krisis o yung AX Act, ito namang pagtatatag ng pasilidad para sa pangangalaga medical na mga senior citizen. Tsaka ito ring tulong pinansyal para sa mga natatanging mag-aral, pagpopondo naman doon sa mga paaralan sa mga malalayong komunidad, yung pagpapalawak ng subsidiya para sa mga mag-aaral at guro sa pribadong paaralan, pagpapahusay sa libreng matrikula sa kolehiyo, at itong pagpapalakas ng school feeding program. Sa tingin po ninyo ay mahalaga, napakahalaga po ng mga itong mga batas na ito para po kailangang maisulong o maipasa during special session at hindi sa regular session na darating pa. Yung mga panukalang sa determination kasi ng executive, yan ay priority bill para sa kanila at gusto nilang matugunan agad, no? Kailangang magkaroon agad ng mabilisang batas ukol dito. So, yun yung isinabmit ng ating executive. Discretion nila yun discretion ng executive to submit. Although nakikita natin na hindi naman mukhang pwedeng maging priority bill, pero yun yung presidential discretion yun gusto niyang ipakita na gano'n. Karaniwan ho ba yun, attorney, yung pagpapatawag ng special session para po sa mga panukalang batas na hindi naman kaugnayan doon sa pambansang
crisis o emergency? Actually, sa recollection ko, hindi siya maiuugnay doon sa masasabi mo talagang kailangan mo ng prioridad, ano. Kasi halimbawa may prioridad ka na yung mga special session talaga na in normal circumstances, ito yung mga tipong mga bagay na kailangan ng presidente. For example, kailangan ng presidente ng emergency power to be able to address a certain situation or disaster na wala siyang pahintulot. Humihingi siya ng pahintulot sa ating Kongreso para bigyan siya ng ganong klaseng kapangyarihan. Extraordinary. Pero like I said, ito is in the discretion of the executive. Para sa kanila, yan ay priority, yan ay panukalang kailangan bigyan ng pansin agad. Binibigyan natin sila ng ng benefit of the doubt na ito ang talagang tama. Pero kung tutuusin, ang kailangan mo lang talaga is yung mga bills na talagang priority bills na nangangailangan ng immediate attention because it needs to address immediate solution to an existing situation, existing problem, for example. Attorney, Makita natin nung araw how the president used this power to call the Congress to special session. Mga emergency bills yung actually emergency bills yung kailangan, no? Pero then again, I said discretion ng presidente, we cannot substitute our discretion for that. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Malinaw naman Morning, po doon Admar. sa 1987 Constitution, wala naman pong sinabi kung ano talaga yung requirements, no? Pero nakikita niyo po ba, hindi rin mapipigilan kung magkakaroon din po ng reorganisasyon, maliban doon sa mga nakaspecific na mga batas na kanila pong ipapasa na urgent na may tuturing ng Pangulo na dapat na pagtuunan ng pansin ng Kongreso? Alam niyo, to be honest, I think actually the real purpose, we all know this, yung ulterior motive for calling this special session is to be able to force everyone to attend session so that they are able to grab yung makapag-elect sila ulit ng kanilang Senate President. Lahat ito is geared towards the impeachment. We all know that na these are all maneuverings, no? Na yung kanina pinag-usapan natin, yun yung what is legal, what is right, na gano'n. So binibigyan natin ng benefit of the doubt na ito talaga yung intention ng executive. But actually, we see that the real purpose is for them to be able to elect in a session where there is quorum a new Senate President. Yung walang duda. Because they're expecting that Senator Joel is going to join their ranks. And that remains to be seen. No? Hindi pa tayo sure doon dahil ma-interesting itong nangyayaring situation ngayon dahil while the President called for a special session which is going to be held tomorrow, there is a session that is going to happen today ng Blue Ribbon Committee. So nag-uunahan sila on the things that they want to be able to accomplish while the executive apparently does not appear to be interfering. It is actually interfering by using this. Kita naman natin di ba? Anong klase mga bills yung isinabmit niyang priority, hindi naman normally ganyan yon. Ang gusto lang talaga nila is to be able to elect a new Senate President. Pagkatapos, they will legalize everything, they will amend the rules so that but yung 16 votes, I doubt if they can touch that, yung 2/3 of the membership of Senate. They will still require 16 kasi 24 pa rin naman sila Kahit na anong sabihin nila, 16 pa rin. I think that doon papunta yung lahat ng ginagawa nila. Pero meron pong mga lumalabas na mga pahayag ngayon mula sa lalo na sa mga kritiko ng pangalawang Pangulo, mga mambabatas po, attorney, na dapat daw sundin yung Avellino versus Cuenco daw
na klase po ng botohan, lalo na po dito sa impeachment at hindi sundin yung 2/3. Naniniwala siya na pag wala nang halimbawa kagaya dito sa sitwasyon ngayon na merong mga nakakulong na senador at merong mga nagtatago, pag bawalan sila o kung meron pang madadagdag na makulong, yun po yung maging gawing basehan po, attorney, sa impeachment ruling. Alam mo yung Abilino versus Cuenco, para lang maging malinaw sa ating mga kababayan. Ang ruling sa Abilino versus Cuenco is that yung election ng Senate President and the other officers is a political question. Yun yung ruling nila, and sabi ng Supreme Court, we will not touch on the issue because to us, selection of the Senate President is an internal matter to the Senate, and therefore it is a political question. So, yung sumunod na naging sinabi lang ng Supreme Court doon is that what follows after, sabi niya, opinion lamang ng mga iba't ibang ministrado na gusto lang nilang maging ma-announce na ito yung tinalakay namin at ito yung sinabi namin. So, pero, number one, Abilino versus Cuenco, even during the motion for reconsideration, in consideration of the motion for reconsideration, ang sinasabi, it remains to be a political issue. Okay. Pero, sabi doon sa unang decision, unang resolution nila, sabi nila, what follows is the opinion of the magistrado. Sa una muna sabi nila, do we have jurisdiction? If we have do we have jurisdiction? So, do we have jurisdiction over the subject matter? Sabi nila, we don't because it's a political question. Assuming that we do, the question that they ask is, meron bang session? Meron bang quorum? So, doon pinag-usapan lamang yung different views ng mga maestrado doon sa forum. At nagkaiba-iba sila doon. Although, si Chief Justice Moran, si Justice Perfecto, Justice... sinasabi nila, basically, ang quorum is 50% plus 1, no? Katapos meron lamang maestrado na nagsabi na como wala sa Pilipinas itong isang maestrado at yung isa ay maisakit, ang basihan natin kasi hindi mo mauobligang umattend, sabi niya, kumbaga parang ang basihan mo yun lamang uubra mong ma-require na na membership. So 22 yata yung naging basis, therefore parang ganun yung justification. But that was not accepted because in the consideration, doon sa motion for reconsideration, sinabi naman ng Supreme Court na para malinawan ito, para maayos na lang ang kuwan, sabi niya, yung question, pwede naman nilang talakayin ulit, ipanukala ulit, pagka nagkaroon sila ng session where everybody is in attendance, para wala ng question. But basically, the court is still saying you still need to have a quorum to be able to validly transact business before you are able to elect your officers, because you cannot validly transact business without a quorum. And the court actually is saying that is not a quorum, and that is not in accordance with the Constitution, that is not in accordance with law. Dahil ang nakasulat sa ating saligang batas, majority of all each member. No araw majority of each house, parang gano'n. Yung wordings of 1935 Constitution and the wordings of the 1987 Constitution, kahit na merong all yung 87, they both mean the same. That it's the majority of all its members. Nagkaroon lang ng parang emphasis yung all, which to some is a surplusage, pero actually it means the same. You're talking about 24. Mababawasan lamang ang 24 kung magkakaroon ka ng vacancy. Kailan may vacancy? Pag may namatay, pag may nag-resign, pag may na-expel. Yun, by 2/3 vote din yun, yung mga yun no? So, only in those cases, nabababa yung denominator na 24 to 23 or 22 as the case may be. Pero, yun pa rin. Talagang 24, hindi yun nagbabago. Dahil sabi nung isang maestrado, kung ganyan pala ang basihan, assuming na pwede yan, sabi niya, edi madali pa lang i-disenfranchise yung mga
botante at saka madali mo palang i-circumvent yung provision ng batas, ikulong mo lang, ikulong yung mga yan, magbababa ka na magbababa ng denominator, sabi niya gano'n. But that is not the intention of the Constitution. And, yun na precisely yung ginagawa nila. Actually, the way I see it, itong ating minority, yung mga usurper group, usurper ang tawag ko sa kanila kasi they're usurping the functions of the legitimate officers. Pinapattern nila lahat ng moves nila according to Abilino. Gusto kasi nilang ipasok doon sa Abilino yung kanilang situation para maging foursquare. Hindi kasi foursquare, hindi parehas. Hindi parehas in the sense also na si Senator Abilino kasi ang daming allegations of corruption. Wala namang ganong allegation kay Senator Cayetano. So hindi parehas, no? So that is what they are trying to do. So again, just to be very clear, Abilino cannot be cited in support of the actions being undertaken by the usurper group of Senator Gatchalian. Opo. Attorney, kayo rin po ba ay nanghihinayang na walang kumukwestiyon dito nga po sa pagkakaroon ng dalawang paksyon sa Senado? Walang komisyon po sa Korte Suprema na may malinaw na locus standi po? Actually, hindi ako nanghihinayang. I am happy that they are not questioning, they are not going to court. Hindi duty, hindi job nila Senator Cayetano to go to court because they are the incumbents. It is the duty kung talagang naniniwala si Senator Gatchalian na sila ang lehitimong officers ng Senado, they go to court. And sila ang magpa-declare sa korte na sabihin nilang hindi na sila legal dahil kami na yung elected. They should go to court. And then for as long as nobody is going to court, the status quo remains. Si Senate President is Senator Cayetano, Senate President pro tempore si Senator Legarda, etc. And down the line, including the OSA, yung apat na position na yun, you cannot touch that yung pati yung Secretary of the Senate at saka yung Sergeant at Arms because ito yung apat na officers na bago mo ma-elect, you need to have a quorum. So when you have a quorum, then you elect by majority dun sa quorum. Yun yung diferensya ng quorum at saka yung majority nung quorum. Pag meron ka ng quorum na 13, majority of the 13, yun ay mga magagawa mo na. Yun, so balikan ko, ang dapat na pumunta sa korte, yung grupo ni Gatchalian, hindi sila Alan Peter because sila yung lehitimo. They were elected when there were 22 senators present. No, 24. There were 24 senators present where there was a quorum. Lahat regular so wala silang problema actually. The only reason na parang nagmumukha silang is because yung interference, marami yung hindi kinakailangang opinion ng IBP because that is not the stand of the entire IBP, hindi tama yon. No? Ang daming nagrereklamo doon maraming abogadong hindi nag-agree na yung Cuenco, Abilino versus Cuenco is a leading case that can be applied to the present situation. Whatever they do, kahit na anong recognition, nare-recognize ng executive, nare-recognize ng legislative, kahit na sino pa nag-recognize, that is not in the law. It's not going to make it legitimate. It is still a usurping group. Hindi pa rin sila valid because walang quorum, hindi 13 ang bumoto sa kanila. Hindi magiging valid kahit ano pa ang gawin nila. And they're trying very hard to project this to the people na sila yung legal. And this is actually executive interference already, which is a violation of the Constitution. Opo, so bilang panghuli na lang, attorney, ang nakikita nyo po ba, dahil lagi nating naririnig, may haros araw-araw, every linggo, merong reorganisasyon, may kesyo lilipat, pati si Senador Alan Peter Cayetano, nagtataka na rin siya. At sa tingin nyo po, ito po bang mga ganitong naririnig natin na maaring may lipatan na naman, magkakaroon na naman ng reorganisasyon, ay hindi dahil sa impeachment, kundi dahil sa flood control scandal? Actually, dahil sa dalawang bagay lamang. Unang-una is para pagtakpan yung flood control. No? Dahil ayaw nilang matuloy ang investigation ng flood control. Dahil pag natuloy yung investigation ng flood control, ang dami nila. Lalo ngayon, paglabas nung Valiant 14,
bagong pangalan, bagong address. At itong balita ko, itong si Erwin Tulfo, hindi lamang pala 8 maleta. Meron pang additional dito sa 14, and they will give you more details and more mas maganda, mas marami silang masasabi, and masasabi rin nila yung mga bagong pangalan. So they are trying to prevent this from happening para hindi ma-expose, hindi mabanggit kung sino-sino sila. And makikita nyo naman sa pronouncement ni Erwin Tulfo na sinasabi niya na hindi namin job yan ng ombudsman. Bakit nung araw kahit na scandal, pinapakialaman ninyo? Anyway, yun yung gusto nilang iwasan. And number 2, gusto nilang ma-ensure na yung impeachment ni VP Sara, mapanghimasukan nila na katulad ng panghihimasok nila sa lower house. So they want to gain the leadership of the Senate. Yan yung para sa akin na nakikita ko na talagang intention, yung motibo for their actions. Opo, at nabanggit niyo na rin ang Blue Ribbon Committee hearing, attorney. Ngayong araw ay maraming nag-aabang doon sa anunsyo nga ni Mike Defensor na magkakaroon ng hearing, yung Blue Ribbon ng Cayetano Block. Ano ba to? Tuloy ba ito sa kabila ng mga banta laban po sa mga nasa likod po nitong hearing na ito? Okay, una muna, there are no 2 blocks in the Senate. There is only one legitimate officers of the Senate, sila Senator Cayetano yan, and there is only one legitimate Blue Ribbon Committee headed by Senator Pia Cayetano and yung subcommittee ni Senator Marcoleta. Yun yung legal eh. There are no 2 blocks. There is only one. Para to disabuse the mind of the people. Kasi yun yung gusto nilang i-ado sa tao na there are 2 Senate. No, there is only one Senate. Merong mga nag-a-attempt na mag-usurp noong legitimacy nung una. But they're not able to do that. And kaya nga sila nagmamaneuver ng ganito. No? Ngayon, yung hearing mamaya, ang pakiusap ko sa ating mga kababayan, huwag lang tayong makinig, manood. Makiisa tayo, let us be counted. Punta tayo doon to show our support. Personally, pakita natin na tayo ay sumusuporta sa mga maglalahad ng katotohanan dahil gusto natin ng katotohanan. Ang gusto natin, truth, accountability, justice. Yun. Para maipakita natin kasi pagka walang tao doon, dadami na naman ng mga, alam mo na, mukhang may barikada na yata doon. Hindi pa ako sure kung ano na ang situation doon ngayon. But we're inviting everyone. Let's all, show everybody our support para doon sa mga naninindigan para sa atin. Actually, these people are fighting for us. They're standing for us. In return, yung maano na lang na magagawa natin is ipakita natin ang ating suporta by being there. By be counted, be physically present so that they will know na ito talaga ang gusto ng taong bayan. Pakita natin yung ating numero because they're thinking na kung mas marami ang pulis doon sa Senado, iniisip nila hindi ang taong bayan, hindi nagagalit sa ginagawa nila. So I think this is the time for us to be able to show our support for this ex-servicemen who were although dishonorably discharged, pero yung kanila namang background when they were in the service, they were recipient of meritorious awards in recognition. Hindi kasi como dishonorably discharged ka, dishonorable talaga ang ginawa mo na it involves nakaw ka, yan, dishonorable talaga. Pero yung award, dishonorable din eh. Nag-awol ka lang, madi-dishonorable ka. But that does not make you a dishonorable person, and that does not make your testimony unacceptable. Alright, attorney, maraming salamat po sa inyong pong oras at sa pagbibigay po niyo ng impormasyon ngayong umaga. Good morning po sa inyo. Good morning sa inyo. Maraming salamat po. Sige po. Ayan po mga kababayan, si Attorney Virgilio Garcia ang ating nakasama, napakinggan po ngayong umaga.